takbo ulit. Buhay Canada. Hi, this is Longo in Canada and welcome sa ating daily vlog. At sa vlog na to, papakita ko lang sa inyo yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita sa aking usual na vlog. Kagaya dito sa pagising ko ay makikita nyo yung unang-una kong ginagawa. Binubuksan ko yung bintana para masinagan yung aking mga alagang tanim, no? At hindi sinasadyang napasakin tong mga tanim na to. Ang haba ng storya ng mga tanim na to kung bakit napasakin to. At eto nga, medyo may sira na yung ibang parte niya. Kailangan ko na sigurong bumili ng fertilizer. At yung humidifier kong yan yung nagsisilbing nagbibinyag sa kanila tuwing gabi. Malaking bagay din na meron akong tanim sa aking basement kasi parang nakakawala ng stress, tsaka parang may naalagaan ako araw-araw na bibigay din ng buhay sa aking paligid dito sa basement. And as usual, hindi mawawala sa akin yung hot water tuwing umaga with matching peppermint tea. Ito pala yung bagong bili. Sinubukan ko siya kasi nauumay din ako sa green tea, no? So, ang laking tulong, no, na may iniinom kang something hot tuwing umaga, no? Especially yung mga tea. Ang daming benefits ito na naidudulot sa ating katawan. Oh, first time ko itong nakita. Tignan niyo. Ang ganda. Frozen yung puno. Yung mga branch niya. Grabe, first time ko itong nakita. Ang ganda. Ano, frozen lahat. Grabe. Grabe naman ito. Frozen lahat, oh. Ganda. Ang gandang tignan. Parang nasa Disney lang na frozen. Ano? At eto nga, no, kakababa lang natin sa ating bus at nakita ko yung mga napakagandang nag-frozen na mga branches ng puno. So sa aking paglalakad patungong trabaho at nakita ko na naman tong black ice, no? Ito talagang ilang beses na akong nabiktima sa black ice na to. Ilang beses na akong nadulas, kaya talagang tinitignan ko na ngayon yung mga dinadaanan ko kasi posible ka talagang madulas pag hindi ka maingat sa dinadaanan mo. So ngayon, patungo na ako sa aking trabaho. Nalalakad ko to for 20 minutes. At ngayon, mas na-enjoy ko na yung paglalakad compare sa sumasakay ako sa bus. Kung kaya ko yung ginaw at okay yung temperature, pinipilit ko talagang maglakad para maka-exercise yung aking katawan. Pero minsan, no, may mga challenges tayong nakikita or nararanasan katulad dito. Kapag winter ay yung mga bus hindi talaga maasahan, no? Napakalaking delay ng mga or napakaraming delay na. Ito nga na tumatakbo na ako ngayon kasi halos 45 minutes akong nagantay sa mga bus sa time na to. At buti na lang ay well prepared na tayo, no, sa lahat ng ating mga lakad or every labas natin. Well prepared na tayo. May mga dala na tayong panghanda if ever naman na ma-delay yung bus. Buhay Canada. At eto yung sitwasyon natin, no, na habang nag-aantay sa bus ay nagmumuni-muni tayo sa mga paligid. Nagtitake ako ng mga pictures or tumatawag ako sa aking asawa. Uy, takbo ulit. Dumadating yung bus na hindi ko na-expect. Grabe. Ganito yung buhay natin pag nagko-commute, no? Hindi expected yun, eh.
So ito yung buhay ng isang commuter dito sa Canada, no? Hindi ko nila lahat, pero ito yung buhay dito sa lugar ko. So minsan sinuswerte tayo, minsan hindi, minsan natatagalan, minsan mabilis. Maraming nagsasabi sa akin na kumuha na ako ng sasakyan kasi kayang-kaya naman, saka mabilis lang naman kumuha ng sasakyan dito sa Canada, pero hindi pa rin, no? Kailangan ko pa rin unahin yung mga priorities ko muna, kasi dadating tayo dyan, no, na balang araw pag natapos na at natupad na yung mga plano ko, doon na ako kukuha ng sasakyan. At eto nga, pagdating ko sa bahay, no, eto yung routine ko. Open agad yung messenger at video call agad sa asawa. So ngayon, nagsasaing tayo ng ating kakainin. Siyempre bigas, Pinoy tayo eh. At eto yung mga prepare ko na nag-frozen. At yung tira kong pagkain, no, ayokong mag-aksaya ng pagkain. Kaya as much as possible ay sinisave ko yung mga to. At eto yung pang-mix ko sa aking lulutuin. Hindi ko alam yun kung anong tawag sa Tagalog eh. Kasi sa Ilonggo, tawag dito is subak. Ito yung susubak ko sa aking pagkain. Meaning, yun yung i-mix ko sa aking lulutuin. So, dito sa Canada, patsambahan lang, no? Kung ano lang meron. Kasi ang mamahal ba naman ng mga ingredients dito. Kaya kung ano lang meron. Actually, yung aking mga ginagamit dito, minamaximize ko talaga para hindi siya masayang. Actually, sa Pilipinas ay hindi talaga ako nagluluto. Yung asawa ko yung nagluluto sa amin at ako lang yung taga-tikim, no? So, sarap talaga, no, kapag yung asawa mo yung nagluluto at ikaw lang yung taga-tikim, no? Sarap sa feeling na may nagluluto. Pero sa ngayon, nandito tayo sa Canada, tayo na mag-isa. Kailangan nating dumiskarte. Kung makikita nyo sa aking mga vlog, no, yung aking ginugupitan ko yung sarili ko, first time ko lahat yon. Kasi kailangan nating dumiskarte. Kung gusto nating maging maginhawa, maging komportable yung buhay natin sa kinabukasan, kailangan nating dumiskarte sa pang-araw-araw, no, para mabilis tayong makasave at matupad yung ating mga plano dito sa Canada. Eto na nga, malapit nang maluto yung ating hindi ko alam talaga kung anong tawag dito. Basta isa tong mixed veggies na may mga broccoli. Ito yung paborito ko. At yung kung ano-ano pa dyan, hindi ko alam, kayo nang bahala. Leave your comment lang kung anong gusto nyong tawag dito sa aking niluluto. So, I think luto na yung lahat at kakain na tayo. At dito na magtatapos yung ating vlog. So, salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating vlog, sa mga adventures natin at sa ating mga experiences dito sa Canada. Sa muli, this is Ilonggo in Canada. Thank you and God bless.